Hello mga kabibig, welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang word evidence ko po. Hindi na friends. Hindi na friends si Martin at saka si BBM. Martin Romualdez, wanted na ba? Hala ka. Pinagbawalan na si Martin Romualdez na lumipad para sa patungo sa ibang bansa, mga kabibig. Opo. At hindi na pala kinakausap ni BBM si Martin. Sabi ni Auntie Claire, simula nang naging PCO, secretary o spokesperson si Auntie Claire, hindi niya nakita or hindi niya nalaman na si BBM at si Martin ay nag-uusap. Hala ka mga kabibig, something smelly. Pero confident naman si BBM na hindi siya idadawit ni Martin Romualdez. Hala ka BBM, are you sure with that? Lalo na ngayon, si Martin ay pinakasuhan na. Si Martin ay bawal nang lumabas sa bansa. Ano to? Bawal lumabas sa classroom? Ito kabibig oh. Ito yung nakita natin kabibig. Naku, parang sabi ng iba, ginigipit na si Martin Romualdez. Tapos may freeze order na daw di umano sa lahat ng mga ari-arian ni Martin. Bawal lang gamitin ni Martin ang kanyang pera, mga kabibig. Ito pala yung kabibig. Kaya pala nagwala si Martin. Ito oh, precautionary hold departure order. Hala, o nature of the case, mga plunder, direct bribery, ay kinasuhan na talaga si Martin Kabibig. Malan, nandiyan na Kabibig, ang daming kaso ni Martin. And appears to the satisfaction of the court after examining under oath the witnesses of applicant and office of the ombudsman through the office of the special prosecutor and the supporting complaint affidavit that there is a probable cause to believe that respondent will depart from the Philippines to evade arrest and prosecution of crimes being charged against him. Hereby orders the Commissioner of Immigration to hold the departure from the Philippines of the above named respondent and to include his name on the whole departure list of the said bureau. Like, grabe naman yung sinasabi nila, na ano daw, the respondent will depart from the Philippines to evade, para takasan ang arrest warrant or prosecution sa kanyang mga ginagawang kaso. Crimes are being charged against him. Hala, ilang? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kaso pala si Martin. Plunder, direct bribery, violations of Section 3A and B of Republic Act Number 301, indirect bribery and money laundering. Naku po, paano ito Martin? Ipalaryatang, naku, lilitsunin ka na. May, sabi pa ng iba, naku, may masarap na lechong buhaya is coming to town. Grabe naman po kayo kay Martin. Huwag kayong ganyan kay Martin. Nang dahil kay speaker, may AX. Nang dahil kay speaker, bumabaha ang grasya. Sino ba nagsabi ng ganyan? Parang may naalala ako. Teka muna, bakit wala ni isa sa mga kongresista na close ni Martin ang dumidepensa sa kanya ngayon? Noon, sina Ortega, JJ Suarez, Abante, si Chua, sino pa? Si Luistro. 'Di ba ito yung mga si Swansing, 'di ba ito yung mga taong ito ang talagang mapapapress con, didepensahan nila si speaker. Tapos yung anak ni Abante, sino ba 'yon? 'Di ba yung spokesperson din 'yon? Bakit wala na sila ngayon? 'Di ba noon every now and then dinidepensahan nila si Martin Romualdez, pero nasaan sila? Takot na ba silang madamay sa mga kasong kinaharap ni Martin Romualdez? Take note, sabi ni Martin, laglagan to. Naku po. Paano yan kami? Pero sabi naman ng ng lawyer ni Martin Romualdez na hindi naman nakaalis o hindi umalis si Martin Romualdez sa Pilipinas. Hanapin ko yung video nagsabi niya Ito. Ito na. Good morning. This is Ade Fajardo, a legal practitioner based in Pasig City. We acknowledge reports that the Sandigan Bayan has issued a precautionary hold departure order against late Representative Ferdinand Martin G. Romualdez
upon request of the Office of the Ombudsman. At the outset, we clarify Representative Romualdez is in the Philippines and has not left the country. Any report or insinuation that he has fled is false and irresponsible. Representative Romualdez followed the proper process. He sought Very good. and secured the necessary travel authority and coordinated in good faith with the Department of Justice and the Bureau of Immigration for a brief, long overdue 4-day medical checkup with his attending physician in Singapore. This is fully consistent with his conduct from the very beginning, one of cooperation, transparency, and respect for legal processes. Unfortunately, this legitimate act has been twisted to create a prejudicial narrative that he intended to flee. We will avail of all appropriate legal remedies to question the issuance of this order before the proper forum. Representative Romualdez remains committed to facing these allegations squarely. Thank you very much. So si Martin, nandito na sa Pilipinas. Nag-question ni Martin, uy, pupunta na ako ng Singapore, pa-check up, pero ang interpretation ng iba, baka lalayas na itong si Martin, hindi na magbabalik. Kaya may hold departure order. Po, kumusta na pala sina BBM at Martin? Noon ay paragi sila nagsama-sama, di ba? O ito pala, nag-uusap ba Sa si aking BBM at personal na Martin? pagkakaalam, wala po akong nakita na sila po ay nag-usap. Ano pong ibig sabihin ng Sa aking pagkakaalam, kung ako'y itatanungin nyo, wala po akong nakita na nag-meet sila, nagkausap sila. Wala po. Ako masasabi, hindi ko po sila nakikita nag-uusap. So, hindi ko rin po sila nakikita nagko-communicate. So, wala po akong masasabi patungkol dyan. On my part, personally, hindi ko po sila nakita nag-usap. Mula nang ako'y maatasan na maging palace press officer, hindi ko po sila nakita nag-usap. Matagal lang na naging palace press officer or si spokesperson si Claire, pero hala ka, something fishy going on. Na pagkakaalam. Anong pakiramdam ni BBM na para yatang parte si BBM sa ilalaglag ni Martin Romualdez? O eto ang sagot ni Martin ni And BBM. ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the president. Hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he's being blamed by the former speaker. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno? The former speaker didn't mention the president's name in his statement, but he did say executive and command responsibility. So ultimately, this falls on the president. Ano hong tingin ng Pangulo sa statement na to? Did he feel alluded to? And also, the word laglagan has been floated Nalaglagan after na. this statement by the former speaker. What did you say? It will fall on the president? Yes, because ultimately, as the chief executive, sa kanya po yun. Hindi ho ganun ang tingin ng Pangulo sa naging statement ng former speaker. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpa-imbestiga. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po, nagkaroon ng ICI, hindi lamang po na napili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing mayroong kino-cover up, lalong-lalo pa patungkol sa DPWH. At sa ating po nadinig ni statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon na iimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. So even as alter egos of the president, itong mga cabinet secretaries, and ultimately, yun nga po, sa kanya ang command responsibility as the president. Hindi po ganun ang tingin ng Pangulo. He doesn't feel that he is being blamed by the former speaker. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno? Kahit tamaan na ang kanyang administrasyon. So, ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon.
kung meron man. And ultimately, yun nga po, sa So yun kabibig, narinig natin si Claire Castro, 'di ba? Pero naku po kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Para yatang iba na nangyayari ngayon kay Martin, 'di ba? Ito nag-post si Martin kanina. Sabi niya, ano daw, fake news alert, hindi umalis at hindi nagsorry. So, walang katotohanan daw na nagsorry si Martin sa sa mga Duterte at fake news daw yung umalis na si Martin Romualdez. Hala ka mga kabibig. Ito pa kabibig ang nabasa ko kabibig ha. Meron akong nabasa ha. Ito na nabasa ko. Romualdez tila nagbabala na kung babagsak siya, hindi na niya hayaang babagsak siyang mag-isa. If this is a political ploy to push me out, I will not go quietly. I will not go alone. Hala ka. So, paano yan kabibig? Para yatang ramdam ni Martin Romualdez ngayon na tila pinagkakaisahan siya. Kumusta kaya yung mga ibang kongresista noong talagang mahal na si Martin Romualdez bilang speaker, the best speaker of the Philippines in history, si Martin Romualdez talaga. Nang dahil kay speaker, may AX, may akap at tupad. Malaki, nagbabaha. Naku po. So, yun lang po mga kabibig ang ating Deslibak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.